Yo, what's up mga kalikot? What's up vlog? Welcome to my guys. So for today's video vlog, so bibigyan natin ng isang video tutorial or isang kasagutan yung isa sa mga followers natin, sa mga subscribers natin na nag-PM sa ating page. Yan, paano raw gumawa ng horn with passing light sa MDL, mini driving light. So ang kanyang motor is SZ150. So sa mga Yamaha, Suzuki, at mga Kawasaki brand na motor, yan ay mga negative trigger. Mga negative trigger ang kanyang busina. So, Boss Ariel. So, Ariel Jan Ingo. So, shout out sa iyo. Maraming salamat sa inyong katanungan. So, ito yung video para sa iyo. So, excuse me po. So, sa mga negative trigger, mga kalikot ng busina, kaya siya tinawag na negative trigger, yung horn button niya, yung horn button, pindutan, dalawa yung terminal yan, o dalawa yung wire niya. Yung isa, mga kalikot, nakakunik sa body ground or negative. Tapos yung isang paa niya yan, or isang terminal, isang wire, nakakunik dito sa ating busina. Stock horn. Yan. Bakit stock nilagay ko stock horn? Standard accessories. Yan, stock horn. Tapos sa stock horn, yung isang terminal yan o isang paa niyan, isang wire, nakakunik siya sa accessories wire. So yan, accessories wire. Kaya siya tinawag na negative trigger, yung busina. Tulad yung sabi ko, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, yan mga negative trigger ang mga busina niyan. Ang Honda brand at mga China brand na motor, tulad ng Motorstar, Rusi, yan, mga positive trigger po ang busina niyan. So yan, horn with passing lights ha, mini driving light. Meron tayo rito, mini driving light, MDL, 3-way switch, kailangan natin ng 3-way switch, at dalawang horn relay. Yan, 4-pin, PST, single pole, single throw. Yan po ang kailangan natin. So yan, napaliwanag ko na sa inyo yung connection niyan, yun sa busina natin. Tapos meron tayong battery, 12 volts battery. Unahin natin dito sa horn relay. Yung dalawang horn relay natin, dalawang 30. Pagsasamahin na natin yan. Pagsamahin natin yan. Pasensya na kayo sa drawing mga kalikot. Pagsasamahin natin. Tapos ida-direct natin ng positive ng ating battery. Positive na dumaan sa fuse. Yan, excuse me po. Fuse 10 amperes. 10 or 15. Yan, pero 10. Okay na yung 10 amperes fuse. So yan. Paalala mga kalikot, kapag nagwa-wirings ka ng mga ganito, so gumamit kayo ng magandang wire. Gauge 16. Yung maganda yan. Bumili kayo sa mga auto supply. Matitibay yung mga wire niyan. Okay. Tapos, gumamit kayo ng magandang 3-way switch, yung mga domino, 3-way switch. At kapag usapang relay naman, pinaka-the best, bush yung tatak. Pero pagka wala kayong available na bush, pwede naman yung mga transparent. Lamang, hindi man kasiguraduhan kung tatagal ba yung relay. So yun. Okay. Tapos na tayo rito. Sa relay, yung dalawang 30, pinagsama na natin yan. Okay. Tapos, dahil negative trigger yung ating busina, yung 3-way switch natin, ang pinaka main source niyan, main supply niyan is ground. Diba? Tatlo yung 3-way switch. Meron yung isang weight para sa down, yung dalawang weight para sa up. Yung common niyan, yung gitna, kukuha tayo ng supply sa negative or sa ground. Yan. Yan. Pinaka-the best nito mga kalikot, itong common nito, i-direct nyo sa negative. Yan. Pagapag nyo sa negative, duktungan nyo ng wire, connect nyo sa negative ng ating battery. Baka may tanong na naman, bakit sa negative o sa ground ko kinabit yung 3-way switch? Dahil po, i-base natin sa busina, negative trigger, yung busina. Kapag positive trigger yung ating busina, ang pinaka main source nito or yung kukuha natin ng source is positive or sa accessories wire. Simple. Intindihan po ha. Okay.
dito sa negative or sa body ground ng ating motorsiklo. Okay. Itong unang yung baba, dito natin siya ikubit sa 86 ng unang relay. Pag ganyan. Okay. Tapos, itong dito, yung dalawang guhit ng 3-way switch, yan, magsisilbing switch ng ating high beam yan. Pag ganyan. Dito sa kabilang 86 ng ating yan, pangalawang horn relay. Okay. Tapos, next natin yung sa mini driving light. Sa mini driving light, meron siyang tatlong wire. Tatlong wire. May balas man yan. Wala. May mga ibang mga horn relay, may balas yan. So, same lang naman yan mga likod. Mayroong kulay yan, black. Mayroong red at yellow. Black, red, at yellow. Sa mini driving light mga kalikot, depende sa inyo kung ano yung gagawin yung high beam. It's either na yung puting ilaw or yung dilaw na ilaw. Nasa inyo yan. Kapag sa akin, pag may nagpagawa, pagka-request nila, yung gusto nila maging high beam is yung puti. Yan, pwede natin yung gawing high beam. Naiikot naman yung pinaka mini driving light niyan. Pwedeng ikot-ikot yan. Yung sa black wire ng ating mini driving light, yan, pagsasamahin natin yan dito. Yan, black. Tapos yung red wire, ito yung puti ang ilaw. Pagsasamahin natin yan. Tapos yung yellow wire, yung yellow, yung ilaw. Ayan, pagsasamahin ulit natin dito sa kabila. So yan. Itong black wire, pinagsama natin yung dalawang mini driving light. Yung black wire, ikukunik natin sa ground. Ayan. Sa ground or negative. Kapag magkakabit kayo ng ganito mga kalikot, kapag magwawayanis kayo ng ganito, lahat ng may sign na body ground, pag isa-isahin nyo na lang yan. Pag isa-isahin nyo, tapos magpagapang kayo ng isang wire, i-direct nyo sa negative ng ating battery. I-direct nyo sa negative ng ating battery para lost contact. Minsan kasi pagka sa body ground natin kinakabit, katagalan, kaya pag nagwa-washing, nagkakaroon siya ng corrosion, naglo-lose contact. Kaya mas mainam lahat ng may sign na body ground or lahat ng wire na sa body ground, i-connect nyo sa negative ng ating battery. Okay. Yung black sa ground or negative. Tapos itong red wire or yung sa low beam, red wire or sa low beam natin mini driving light, dito natin i-connect sa 87 ng horn relay number 1. Yan. Number 1. Tapos ito number 2. Yung 87, yung red ng mini driving light, yung pinagsama natin wire, yung color red, pinagsama natin, i-connect natin dito sa 87 ng ating horn relay number 1. Okay? Next itong yellow wire o yung pinaka high beam wire ng ating mini driving light, dito natin siya connect sa 87 ng relay number 2. So sa ganyang setup mga kalikot, yung mini driving light natin gagana na. Gagana na siya. So meron tayo rito 3-way switch dahil nakakonect ito sa ground or sa negative ng ating battery. Kapag nag-switch on tayo pa ba, yan, para sa ating low beam, pak, papasok dito. Yan. Tapos itong 85, yan, kalimutan ko itong 85. Itong 85, accessories wire. Connect sa accessories wire. Yan, accessories wire. Yan. Itong dalawang 85 pwedeng pagsamahin. Yan, 85 dito, 85 sa number 2, 85 sa number 1. Pwede nyo pagsamahin. Tapos ikukunik natin sa accessories wire. Ang accessories wire ng ating motorsiklo sa mga Honda is
color black, Honda at mga China brand na motor. Color black po yan. Sa mga Yamaha, light brown. Suzuki, orange. Sa Kawasaki, minsan brown, minsan black na mayroong lining na white. White. Ganyan. Iba-iba minsan yung mga accessories wear ng Kawasaki. So yun, dahil kay boss, Yamaha, light brown ang accessories wire. Makikita nyo yan sa mga wire harness or sa may susian mismo, sa may susian. So yun, ulitin lang natin para malinaw. 30 ng dalawang horn relay pinagsama natin. Kinunik natin sa positive ng ating battery na dumaan sa fuse, 10 amperes. Yung 86 ng number 1 na relay dito sa 3-way switch natin para sa switch ng ating low beam. Yung 86 ng relay number 2 dito natin i-connect sa 3-way switch natin, yung may dalawang guhit para sa switch ng ating high beam. Yun. Gagana na yan, iilaw na yung ating minute driving light. Dahil ulitin ko ulit, ito may main supply natin to ground. Pag nag-switch tayo dyan, magkakaroon ng connection yung common at saka dito sa unang guhit, pupunta rito yung ground. Yung negative. Dahil mayroon na tayong accessories. Yan, dahil pag switch on natin ng susian, magkakaroon ng supply ng accessories wire to or positive. Tapos dito meron tayong supply ng positive 30. Pag napasok ka ng ground nito, magkakaroon ng supply ito, yung 87, magkakaroon ng connection ng 30 tsaka 87, pupunta rito, iilaw yung low beam natin. Dahil meron na rin ground ito, yung ating black wire. Ganoon din, switch tayo rito, supply ng ground ito, itong 86, dahil kompleto na yan, mayroon positive dito at mayroon accessories wire, magkakaroon ng connection ng 30 tsaka 87, mapapailaw niya yung high beam ng ating minute driving light. So yun. So paano naman sa passing light? Yan. So gagamit po tayo ng diode. Mga nabibili yan sa electronic shop, sa mga paggawa ng TV, paggawa ng radyo. Yan. Dito sa ating trigger ng ating busina, ito mismo. Yan. Yung galing sa pindutan. Yan. Maglalagay tayong wire dyan. Tapos dito natin ikakabit yung diode. 3 amperes or 6 amperes. May marking yan mga kalikot yung diode. Yan, may marking. Ito may kulay puti niyan or parang silver. Tapos dito yung solid na color black. Pagganyan ang pagkakabit ng diode niyan. Saan natin ikakabit? Dito natin ikakabit sa sa 86. Sa 86 ng relay number 2. Sa 86. Yan. Pag nagbusina ka, may papasok na ground dito. Dahil ito, ground nga, di ba? Tulad ng sabi ko kanina. Ito, papasok ka ng ground, papasok dito, mga supply yung 86. Pag nakapatay yung high beam, masusupply ng ground, iilaw yung ating high beam. Yan. Pero kapag nakabukas yung high beam, yan, hindi siya magpapasing light. Kapag nakapatay yung high beam at nakabukas yung low beam, magpapasing light siya. Huwag lang nakabukas yung high beam ng minute driving light. Dahil ito lang tinatawag na normal passing light. Hindi siya reversible horn with passing light. Iba yung pag-install ng reversible horn with passing light. At iba rin po ang polarity ng pagkakabit ng passing light sa mga positive trigger ang busina. Yun. Tapos, nag-gets nyo po. So, yun. Gumamit tayo ng diode. 3 amperes or 6 amperes. Pinakamarking nyo, inuulit-ulit, yung parang may silver or kulay white. Dito, nakatutok dito sa may trigger. So, yan. Bakit po tayo gumamit ng diode? Baka may magtatanong, bakit ginamit ng diode? Para ma-block niya yung current
ng yung negative, yung ground na papalik sa ating busina. Dahil kapag hindi natin ginamitan ng diode dyan, kapag nag-switch tayo rito, makapasukan ng ground or negative yung dito, itong wire na to, papunta sa 86. Pag walang diode, dire-diretso yung flow ng negative. Yan, negative voltage papunta rito. So magi-steady yung busina mo kapag walang diode. Kasi ang trabaho ng diode is blocking ng current. Ang flow ng current niyan is in one direction only. So iba-block niya yung ground papunta rito sa ating busina para hindi, kapag nag-switch tayo ng high beam, hindi man tutunog, magi-steady nakatunog yung ating busina. So ganoon lang po kasimple kabit or mag-install ng horn with passing light sa mini driving light na negative trigger. Yan, negative trigger ang kanilang busina. Negative trigger. Yan. So, ganoon lang po. Kasimple. Sana, boss, yun, nagtanong sa atin. Boss Ariel, sana naunawaan mo yung video tutorial para sa yung katanungan. So kung may nalilito pa rin, so pwede kayo mag-PM sa ating page. At sasagutin natin yan sa abot nating makaya. So inulit ko ang pagkakabit ng horn with passing light. Magkaiba ang polarity sa negative trigger at positive trigger. So yun, sa may mga katanungan, yan, willing lang magtanong, mag-PM sa ating page. Yan, at gagawa natin ng video tutorial yan kapag hindi tayo busy. So yun, thank you. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng aking FB page. Yan, Kalikot Vlog TV. Road to 50,000 mga kalikot. 50,000 followers na tayo. So malay nyo, magbigay tayo ng giveaway pag umabot na tayong 50,000. So yun, thank you. Maraming salamat. More power. God bless po sa inyo lahat.